Grabe 'no, yung mga kasinungalingan na itong mga, nasa paligid ni Sara Duterte, ni Digong, yung kanilang effort para pabagsakin ang ating gobyerno. Yun naman ang intensyon nitong mga ito, eh. Ang daming naglulutangan, sabihin na natin na personalidad para para i-booking kuno, para kuno ay banatan ng nasa Malacanang. Meron na namang isa, eh, kasi yung mga personalidad na sina Cathy Binag, yung iba pang grupo ng mga vloggers, yung mga yan nag-aaway-away na, eh. Kaya siguradong may susulpot na naman na bayaran. At yun nga, merong isa na kuno ay may hawak nung original na medical record, police report, na nagpapatunay nga na cocaine overdose ang ikinamatay noong si Tantoco. Noong nakaraang buwan pa yon, nakaraang buwan pa yan at kailan-kailan lang, isang araw lang daw lumabas. Knowing the US na napakabilis sa mga ganyang klaseng proseso, parang hindi ka panipaniwala. Talagang nauubusan na itong mga ito. Pero ako'y naniniwala rin na meron pang susulpot, 'di ba? Na mga personalidad para magpagamit sa mga Duterte. Dahil trabaho 'yan eh. Pera kasi 'yan eh. Pera ang katapat. So yung sinasabi ko na bago, yun po ay yung kuno ay may hawak ng mga original na records ng pagkamatay noong si Tantoco. Ang galing mo naman. Ang lakas mo naman. Kasi bakit nasa iyo yung mga original na records? Kasi yung mga records na pinalalabas ngayon ng mga DDS, na kuno ay cocaine overdose nga ang kinamatay. Lahat daw yun ay fake, lahat daw yun ay hindi totoo. Common sense kasi. Alam ko hindi nalalabas yung ganyang record eh. Hindi pwedeng basta-basta ibigay kung kani-kanino lang, di ba? Siyempre, yung mga ganitong issue po ay pinagpipiyastahan ng mga DDS vlogger. Kasama na dyan etong si Lorraine Badoy. At ang kanya ngayong insinuation ay mukha talagang may kinalaman daw si Liza Araneta Marcos, si First Lady. At take note ha, dinamay pa niya. Etong GMA executive na si Attorney Annette Gozon. Na kuno nga, nung time na yon ay kasama sa party na yan with Paulo Tantoco, kung saan nga namatay nga daw sa cocaine overdose. Nababasa natin sa mga news, sa mga post. Wala naman talagang report coming from a big or mainstream media, sabihin na natin kung yung mga records na yun ay authentic or what. Pero 'di ba ironic kasi paano kasing ilalabas yan ng mga ordinaryong vloggers lang, lalo na po yung mga DDS, knowing DDS vloggers, na talagang, 'di ba, sila talaga ang pasimuno sa mga fake na makikita natin, sa mga fake news, sa mga disinformation na makikita natin online. So ito pong post na ito natong si Lorraine Badoy, mukhang ito daw ay magiging cyber libel ang pwedeng ikaso nga dito kay Badoy. Dahil tinutumbok niya ang First Lady, tinutumbok niya ang GMA executive na si Attorney Annette Gozon, na mukhang may kinalaman nga, na mukhang dahil sa kanila kaya nagkaroon ng ganitong klaseng insidente dyan sa US. Nako, mukhang iiyak na naman etong si Badoy. Sa dami ng kaso na kakaharapin na itong mga DDS na pakialamera na akala mo ang gagaling, pero puno naman ng kasinungalingan ang kanilang mga bibig, 'di ba? Dapat lang talagang managot ang mga katulad na itong mga to. At yun nga, yung sinasabing draw the line. Tigilan na tong lahat na ito. Labanan na talaga itong mga hinayupak na mga DDS vloggers na ito.